TV natin. Sira na kasi tong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 100,000 na ang patay. Sa iyo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula po sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya. Ito po yung programa natin na nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Ako po ang inyong lingkod. Makasama niyo po hanggang mamayang 2:30 ng hapon, Sara May Tulabing. Good afternoon, Ciudad de Zamboanga! Kumusta po kayong lahat? Ketalas? Especialmente con el de aton 98 barangay. Aquí na Ciudad de Zamboanga, ketal de aton tiempo. Kosa tuta ase, kabaya ba kome? Nakapaghapunan ba? Nakapagtanghalian na po ba kayo dyan, ha? Kumusta po kayong lahat? Ano po ang kinain nyo po kanina? Ang sinaora pa naman, no? Kanyang gayon. Akelabla kita, kaya agad kita durmi. Pero numaan na ito durmi. Prikuraan na yakabadi atong programa dahil ngayong araw na ito, syempre po, bagong partner ng ating program, Ahensya de Konsensya ang ating mga kasama dito. At tandaan po natin every second and fourth Monday of the month ay makasama po natin ang National Nutrition Council Region 9 o ang NNC. Kaya po abangan nyo po mamaya ang ating magiging topic at sino ang ating makasama mamaya para pag-usapan ang ito tungkol sa ating nutrition. No? Ngayon po
hapong ito ay ang ating topic ay yung 52nd Nutrition Month, Food, Nutrition, and Climate Change. Pero bago yan, batiin ko muna yung mga tagapakinig natin. Listeners, no, syempre sa Zamboanga, Sibugay. Hello po, maayong hapon sa inyong tanan. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Umaabot din po ang ating radyo estasyon sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, coastline ng Malaysia. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig ngayon sa DXAS. Hello rin po sa ating mga listeners, Facebook viewers. Ayan, sa mga gustong makinig sa atin, tumutok at makita ang ating muka. Ayan po, pwede nyo pong puntahan ng official page ng DXAS. I-type lang ang 1116, ayan na, 111. 1116 DXAS FB page. Siyempre, pwede nyo din po i-follow ang page ng National Nutrition Council. At wag na nating patagalin pa. Siyempre, gusto ko na po i-welcome ang ating makakasama ngayong hapon. Siya po ang Nutrition Officer 2. Isa po siyang registered ND ng NNCD. And of course, i-welcome po natin si Miss Ail Riz Gay Solosa. Ma'am, good afternoon. Welcome po sa ating program. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello ma'am, good afternoon. Yes, good On afternoon. behalf po of our Regional Nutrition Program Coordinator, Mas Limpa Di Ekong, so isang mainit po na pagbati sa inyong lahat. Yes, good afternoon po kay Ma'am Ninfa ha. Siyempre kay Ma'am Rowens din, kay Sir Elton. Hello po, good afternoon. Baka may gusto po kayong batiin personal na pagbati po sa mga kakilala nyo din po, Ma'am Gail. Hello po sa ating mga Nutrition Action Officers, Nutrition Program Coordinators, and BNSS all throughout Zamboanga Peninsula po. And sa mga kasama ko po dyan sa Zamboanga City Regional Office, dahil currently po ako po ay nasa Pagadian Office po. Ay, nadyan pala kayo sa Pagadian. Buti na lang po pwede via Zoom ang interview. Ayan po. Siyempre, iniimbitahan po natin ang ating mga tagapakinig para sumali po sa ating usapin ngayon, sa ating tatalakayin. Kung kayo po ay may mga tanong, komento o mensahe, mag-text sa 0916-296-6625 o kaya po ay mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS. Pwede nyo rin po i-follow ang page ng NNC at ito po yung National Nutrition Council Region 9. Ayan, yung logo ba nila ito? Ay, tama ba? Hindi pala. Green, May green na... ano ba ito tawag dito, Ma'am Gail? Ayun, nasa likod ni Ma'am Gail. Oo, yan yung... profile pic ng page ng NNC, Ma'am Gail. Yes po. Bale po itong seal consists po of 20 spoons po. Interlocking 20 spoons. Oo Yun nga, pa. Ngayon ko lang po na-realize. Mga kutsara pala yan. Ang galing naman. So, yan po yung official page ng National Nutrition Council. At ngayong hapon, dahil July na nga po ngayon, alam naman natin, pag July sa school, lumaki po talaga tayo na sineselebrate natin ang Nutrition Month. At pag-uusapan po natin ngayong 52nd Nutrition Month, Food, Nutrition, and Climate Change. Uy, parang yung nutrition, yung food, tsaka yung climate change ay pinagsama. Titingnan natin paano ba to? Bakit ba ganito, anong kaugnayan nito sa isa't isa? Bakit mahalaga rin to sa ating pisikal? So, Ma'am Gail, umpisahan na po natin yung ating discussion tungkol po dito sa ating topic. So, siguro, Ma'am Gail, uumpisahan ko po dito sa iyon na nga. Ano nga po ba talaga ang ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Hulyo? So, ayun po, So, every July, we celebrate Nutrition Month. So, ito po ay ang annual campaign po na that aims to increase every Filipino's awareness and understanding of proper nutrition. So, while encouraging everyone to work together in promoting healthier lifestyles, syempre po, through good nutrition and healthy eating habits. So, ang pagdiriwang po na ito ay alinsunod din po sa PD 491 or Presidential Decree Number 491 or the Nutrition Act of the Philippines. So, kung saan po ang National Nutrition Council po ang nangunguna po na ahensya sa pag-ano po natin ng Nutrition Month sa ating campaign.
So, mahalaga pong ipagdiwang ang Nutrition Month bawat taon dahil ang malnutrition po, isa po ito sa number one or isang malaking hamon po sa ating bansa. So, sa pamagitan po ng kampanyang ito na ipapaalala po sa bawat Pilipino ang kahalagahan po ng tamang nutrisyon sa bawat yugto ng buhay. Isa rin po itong pagkakataon upang maibahagi po ang mga bagong kaalaman, pulisiya, at programa po sa nutrisyon, lalo na po sa panahon po ng hamon. So, tulad po ng climate change, food insecurity, at limitadong access po sa mas sustansyang pagkain. Higit sa lahat po, ipinapaalala po ng Nutrition Month na ang magandang kalusugan ay nagsisimula po sa tamang nutrisyon at sama-samang pagkilos po ng pamilya, komunidad at buong lipunan. Especially po no sa Region 9, may mga issue din tayo sa stunting, wasting, lahat yan dahil Yes, din ma'am. yan sa nutrition po natin. No, kailan po tayo makakagraduate no sa mga ganyang issue. So, ilang beses na rin po napag-usapan dito no yung tungkol sa issue nga sa malnutrition, stunting, kaya tuloy-tuloy po ang ating programa sa pag-promote ng tamang nutrisyon. Dahil alam nyo naman po, paulit-ulit nating sinasabi kapag ang ating physical na ang nagka-problema, madadamay po talaga lahat. Ang trabaho, pag-aaral natin, paghahanap buhay, kahit yung pagiging masaya mo lang araw-araw, pwede maapektuhan dahil nga sa hindi maganda ang kalagayan ng iyong kalusugan. Pero this month po ba, Ma'am Gil, kanina na-mention po, nangunguna ang NNC sa celebration. So ano po yung mga activities na expected po for this month, no? At sino-sino po ang tinap ninyo kung meron para maging partner no sa inyong activity? Bale po ma'am, marami pong iba't ibang aktibidad ang sinasagawa tuwing Nutrition Month. So sa pangunguna din po ng mga lokal na pamahalaan or yung ating mga LGUs, also the schools, barangays, at iba't ibang agencies po ng ating government. So kabilang po dito ang nutrition education sessions or lectures. Pwede din po silang mag-cooking demonstrations, health fairs, nutrition quizzes, posters, slogan, at jingle making contest. Kasama din po ang mga healthy recipe contest, community gardening, feeding programs, tree planting, cleanup drives, at iba pang information and advocacy campaigns. So may mga LGUs din po na nagsasagawa po sila ng mobile nutrition counseling, breastfeeding promotion activities, nutrition caravan, Zumba or fun run po para sa healthy lifestyle, food exhibits, at distribution din po ng ating mga IEC material. So upang mas maraming mamamayan po ang maaabot. So ang mga activities po na ito ay hindi po lamang nagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa nutrisyon, kundi hinihikayat din po ang bawat individual at pamilya na isabuhay po ang healthy eating habits. Kasama na din po ang regular na physical activity at iba pang healthy lifestyle practices. Siyempre po, kasabay po nito, pinapalakas din po ang mga partisipasyon po ng buong komunidad sa pagsusulong po ng mga programang makakatulong po sa pag-iwas sa malnutrisyon at sa pagtaguyod na din po ng mas malusog at mas matatag na pamamayanan. At mahalaga po, hindi lang tuwing Nutrition Month natin gagawin yung nabanggit kanina na exercise, eating habits, no? Baka ngayong July lang, ngayon lang kayo magtatamang diet. After ng July, balik lifestyle na naman tayo. Mahalaga po everyday na pa-practice natin yan. Yung paano yung mga gagawing hakbang para tayo ay mas maging healthy. Pero to be specific po ma'am, ang NNC po ba ngayon, may mga areas po ba kayo na mga pupuntahan, mga paaralan ngayong buwan na ito ng Hulyo? Ano po din ang magiging For papel the nyo? National Nutrition Council, ma'am, since nasa policy making and coordinating body, as per invite po ang pagpunta po. Kung may mga LGUs po tayo or schools na magsasend po ng kanilang invitations, ay paglalaanan naman po natin ng time para mapuntahan po lahat. So, ibig sabihin po, kung ngayon nag-iisip na ang ating mga guro, ang ating mga barangay, or kahit yung small community natin ng activity, pwede silang mag-tap sa inyo. Para ma'am, pwede po ba may resource person naman kami dito para pag-usapan tungkol sa nutrition? Yes po, pwede naman po ma'am. As per invite po, basta may lang po sila. And open naman po ang council to help po.
Kung dito po sa Zamboanga, pwede po bang pumunta sila dyan sa office natin or email po? Ay, pwede po sa email po namin and pwede din po sila mag-message po sa aming FB page. Ang email naman po ng NNC ay ro9.nnc@gmail.com. Yun po ang ating official email. Ayan. Hanggang hindi pa po natatapos ang July, may chance pa kayo. Pero kahit hindi naman July, open naman for sure ang NNC, di ba? So, ma'am, Yes po. yes po. Ma'am Gail, ito naman po. Ano po yung papel din po ng National Nutrition Council? Since po na-mention ko po kanina na ang NNC po ang pangunahing ahensya po na namamahala po sa pagpaplano, pagbuo po ng mga policy at pag-uugnay ng iba't ibang programa. So bilang coordinating body sa nutrition, pinagtutulungan po ng NNC at iba't ibang national government agencies, LGUs, and also the development partners at iba pang stakeholders upang maging mas epektibo po ang pagpapatupad ng mga nutrition program sa buong bansa. So, pinapangunahan din ni NNC po ang taunang pagdiriwang ng Nutrition Month. So, nagbibigay po kami ng technical assistance at capacity building sa mga LGUs at sinusubaybayan din po namin ang mga implementation po nila ng nutrition intervention sa kanilang communities. So, kasabay po dito, isinusulong po ng NNC ang Philippine Plan of Action for Nutrition or ang PPAN. So, ang PPAN po, ito po ang country's comprehensive strategic framework or blueprint po designed to eradicate hunger and reduce all forms of malnutrition. Ayan. At paano po pwedeng mag-join, makilahok, ma-involve yung mga ordinary na citizen po natin, no, specialmente alin na community? Ay, napakarami po and simpleng paraan po para makilahok ang bawat isa. So, maaari po itong magsimula sa sariling tahanan sa pamamagitan po ng pagkain ng masustansyang pagkain, pagsunod po ng pinggang Pinoy, pagpili ng mas healthy food options, regular po na physical activity at pagpapanatili po ng tamang kalinisan at food safety practices. So, maaari rin po tayong magbawas po ng food waste, magtanim po ng gulay or prutas kung may available po silang espasyo sa kanilang mga bakuran. So, suportahan din po ang ating mga lokal na magsasaka. Also po, ang mga lokal po na pangangalaga na kalikasan. So, dahil po malaki ang connection po nito sa ating food security at nutrisyon. So bukod dito, mahalaga rin po ang pakikilahok po nila sa mga activities po ng kanilang barangay, schools, or LGU tuwing Nutrition Month. So tulad po ng mga nutrition education sessions, so pwede pong umattend po ang ating mga parents, ang ating mga nanay. So meron din po tayong community gardening, feeding activities, and iba pong mga health promotion activities. Maaari rin pong maging advocate po ng tamang nutrisyon sa pamamagitan po ng pagbahagi ng tamang impormasyon sa pamilya, kaibigan o komunidad. So tandaan po natin na hindi lamang po kailangan malaki po agad ang ating gagawin. So ang maliit po, ngunit tuloy-tuloy na hakbang na bawat isa po ay kapag pinagsama-sama naman ay nagiging malaking ambag po sa pagkakaroon ng mas malusog po na pamilya, mas matatag na komunidad at syempre po mas malusog na Pilipinas. At gusto ko po yung sinabi nyo, magsisimula lagi yung ating step sa sarili nating tahanan. 'Di ba? Minsan kung ang issue natin sa mga anak natin, lagi natin sinasabi nagsisimula ang disiplina sa loob ng bahay. Ganon din po sa nutrisyon. Magsisimula sa sariling bahay. Kasi paano mo ipopromote yung nutrisyon kung ikaw mismo sa loob ng bahay puro po tayo junk food, 'di ba? Hindi tayo totoo, hindi tayo transparent. Kaya lagi pong nagsisimula sa loob ng ating pamamahay para paglabas natin ng bahay, nasa community tayo, 'di ba? Pwede tayong maging good example, wala silang masabi sa atin dahil doon pa lang sa loob nagagawa mo na. So paglabas mo good example na lang ang nagagawa mo at pwede ka na nilang gayahin. At ito nga po no, Ma'am Gail, ang ating tema ngayon for 52nd Nutrition Month ay ano po ba? Tsaka para kanina po na-mention nating climate change, no? Bakit po ba kasama ngayon ang climate change sa ating tema? Ang pangkalahatang tema po natin mula 2025 to 2028 ay sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat.
So every year, nagkakaroon po tayo ng sub-team. So align po ito sa ating PIPAN. So ang sub-team po natin for 2026 ay Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. So this year's sub-team po is straightforward and resonant. So caring for nature is caring for ourselves. So it emphasizes po that climate smart practices are not just environmental imperatives. So they are nutritional ones. When our ecosystems are degraded, our food systems suffer. When our food systems suffer, so does the health of every Filipino. So ito pong ating sub-team, meron po itong highlighted po na 3 interconnected truths. So ang tema po na 2026 na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, ipinapakita po nito na magkaugnay po ang ating kalusugan, pagkain at kalikasan. So dahil po sa climate change, mas madalas po na mga matitinding init, bagyo, baha at tagtuyot. So dahil po dito, naapektuhan po ang produksyon ng pagkain. Bumababa din po ang dami ng pagkain, nababawasan po ang iba't ibang uri ng masustansyang pagkain na available, at naapektuhan pati ang kalidad po ng ating mga pangunahing pagkain. So ang pinaka-apektado po rito ay ang mga mahihirap at mga vulnerable na pamilya. Pero hindi lang naman po kalikasan ang nakakaapekto sa pagkain. So ang ating food choices din po ay may epekto rin sa kalikasan. So kapag mas madalas po tayong kumakain ng highly processed or resource-intensive foods, mas lumalaki po ang greenhouse gas emissions. So mas dumadami po ang basura, mas naapektuhan din po ang ating kabaligiran at biodiversity. So kaya po hinihikayat po ng campaign na ito na ang bawat Pilipino po na magkaroon po ng healthy at sustainable eating habits. So pumili po tayo ng local, seasonal, sariwa at mas maraming gulay at prutas po sa ating mga pagkain. Sundin po natin ang Pinggang Pinoy at ang ating 10 commandments upang makamit po ang tamang nutrisyon habang inaalagaan din po ang ating kalikasan. Mahalaga ring tandaan na hindi po ito responsibilidad ng isang tao lamang. Lahat po tayo ay may papel. So, ang mga individual, pamilya, community, LGUs, national government agencies, and also the private sectors and development partners. So kapag sama-sama po tayong kumilos, mas magiging matatag po ang ating food system at mas maganda ang magiging epekto sa ating climate change. So makikita rin po sa mensaheng ito sa ating 2026 Nutrition Month logo. So alam ko naman po, nakita na ito ng lahat, no? So ang kalahati po nito ay ang Earth. So, sumisimbolo po sa ating lupa, tubig, klima at biodiversity. While ang kalahati naman po sa kabila naman ay isang basket po ng mga lokal at masustansyang pagkain Pilipino. So, tulad po ng kanin, isda, may talong din po, labanos, kalabasa, malunggay at saging. So, pinapakita po ng logo na hindi magiging sustainable ang healthy diet kung hindi rin natin pinapangalagaan ang ating kalikasan. So sa kabilang banda, ang isang malusog na kapaligiran po ay nakakatulong upang magkaroon po tayo ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain. Sa kabuuan po, ang mensaheng nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan ay paalala na rin po na sa pamamagitan po ng masustansyang pagkain, suporta sa lokal na pagkain at sa ating mga magsasaka, at pangangalaga na din po sa kalikasan, makakabuo po tayo ng isang mas malusog, mas matatag at mas magandang kinabukasan para po sa kasalukuyan at sa mga susunod pa po na henerasyon. So ipinapakita po nito na ang kalusugan po ng tao ay nakasalalay din sa kalusugan ng ating kalikasan. So kung masisira po ang ating kapaligiran, maapektuhan din po ang ating pagkain at nutrisyon. Ayun Kaya po hindi po pwedeng paghiwalayin ang ating kalusugan sa kalikasan. Kung paano natin inaalagaan ang ating kalikasan, magkakaroon ng magandang balik yan sa atin. Pero kung tayo ang numero 1 ang sisira sa ating nature, sa ating environment, sa ating kalikasan, wag nyo pong i-expect na magiging malusog po tayo. Kasi nga yun yung balik din sa atin. Kaya po sana ngayon pa lang muli simulan mo dyan sa iyong bakuran. Paano mo sila aalagaan para may tamang balik po sa inyo. Eto ma'am, follow up ko lang po. Ano po ba ang kaugnayan din nito sa tinatawag natin PIPAN?
Ang PPAN po or ang ating Philippine Plan of Action for Nutrition, so ang pangunahing roadmap or kumbaga blueprint po ng bansa sa paglaban po sa lahat ng anyo ng malnutrition. So ang mga anyo po ng malnutrition, andyan na po ang obesity, underweight, overweight, stunting, wasting. So dito po nakapaloob na po ang mga programa at mga strategies upang mapabuti po ang nutrisyon ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto po ng buhay mula sa pagbubuntis hanggang sa pagtanda. So kasama po sa PPAN ang mga hakbang para sa food security, healthy diets, nutrition-specific at nutrition-sensitive programs. Kasama na din po ang ating mga agriculture, social protection, at pagpapalakas po ng food systems upang mas maging mas ligtas po at matatag at mas handa po sa epekto ng climate change at iba pang hamon. Kaya po ang tema po ng Nutrition Month ngayon ay direkta po itong sumusuporta sa layunin ng PPAN na matiyak po na ang bawat Pilipino ay may akses sa sapat, ligtas, abot kaya at masustansyang pagkain. Ipinapakita rin po nito ang pagbubuti po ng nutrisyon ay hindi lamang responsibilidad ng iisang sektor, kundi buong pamahalaan po. So, pribadong sektor, mga komunidad, at bawat kasama na yun po, bawat pamilyang Pilipino. Ayan, na-mention nyo po yung tungkol sa food system. Ano po ba itong Ma'am Gail? No? Ano tong tinatawag natin na sustainable food system din? So, ang sustainable food systems po ay tumutukoy po ito sa paraan ng pagtatanim, pag-aalaga, pagpoproseso, pamamahagi, pagbebenta, at pagkonsumo po ng pagkain na nagbibigay po ng sapat at masustansyang pagkain. So, sa lahat po ng hakbang, pinangangalagaan po ang ating kalikasan at likas na yaman. So, sa madaling salita po, layunin po nitong matiyak na may sapat po tayo, ligtas, at masustansyang pagkain, para po ang mga tao po ngayon nang hindi po sinasakripisyo ang kakayanan na susunod na henerasyon na matugunan din po ang kanilang pangangailangan. So kasama po rito ang pagbabawas po ng food waste, paggamit po ng sustainable farming practices, pangangalaga po sa lupa at tubig at suporta po sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. So, mahalaga po ang sustainable food systems dahil kapag matatag po ang ating food system, mas nagiging handa po tayo sa mga hamon po tulad ng climate change, sakuna, pagtaas ng presyo ng pagkain at food insecurity. So, sa huli po, mas marami po ang magkakaroon ng access sa sapat at masustansyang pagkain na siyang pangunahing layunin po pa rin ng ating PPAN at Nutrition Month campaign. Parang yung food system, applicable po siya sa family. Pwede nilang gawin ito, no? Magtanim, gumawa, magbenta, magkonsumo. Pwede rin po sa mga negosyo, no? Yung mga business establishment natin. Oo. So, pwede talaga, no? Hindi lang siya yung tinatawag na food system para lang dun sa mga kumpanya o sabihin natin yung under ng Department of Agriculture o sa mga magsasaka natin, tayo mismo, yung community, di ba? Ang ganda sanang tingnan yung community natin na lahat may backyard gardening o kaya lahat, di ba, sa hapon magkikita-kita kayong mga magkakapitbahay, nagdidilig ng mga halaman ninyo or ng mga gulay ninyo. Ang gandang tingnan. Kahit sa loob ng school, 'di ba, dati po ginagawa natin yung ewan ko lang sa batch nyo, Ma'am Gail. Batch po namin hindi pa bawal mga yung mga itak dalhin. Ngayon bawal na po 'yan dahil nga sa mga violence. Pero sabi ko dati magagalit pa ang teacher kapag wala kaming dalang bolo kasi nga kami ay nagga-gardening din sa loob ng room at excited kaming lahat na mag-harvest, no? Tapos ibibigay ba sa teacher or iuuwi. Yung ganyan po yung food system din na tinutukoy po natin, no? Actually, ma'am, nung high school po ako, pinapatanim po kami ng teachers namin. So, I believe parang second and first to third year po, naalala ko, nagtanim po kami ng mga labanos, ganyan po. Yes, tsaka may garden po talaga. Opo, tapos yung iba nga kami pa magluluto kasi part siya ng namin, subject namin. So, ang gandang tingnan, no, kung ganito sana lahat, di wala sana tayong problema sa ating nutrition, and then may food system, hindi ka nabibili kasi nga meron na kayo, mapoprovide, at alam mong safe pa kasi ikaw ang nagpalaki nun. Kaya po sana, no, sa ating mga tagapakinig, ayan, pwede, kung wala po kayong lupa talaga, lagi nating nababanggit sa paso, pwede pong magtanim, di ba, na mga container, sa mga container hindi alitausa,
Siya ito container kuya kay Lego syempre ya kita. So pwede po. Pero ito Ma'am Gail, oras po natin 1:57 bago po tayo mag-break. Ayan, ito po muna. Bakit po yung kalikasan ang naging focus din po ng Nutrition Month ngayong taong ito? Dahil po napakahalaga po ng kalikasan sa ating pagkain. So kapag po may matinding bagyo, tagtuyot, pagbaha, o iba pang epekto ng climate change, naapektuhan po ang ating mga taniman, palaisdaan, at kabuhayan. So dahil po dito, nababawasan po ang supply po ng ating pagkain at tumataas po ang mga presyo nito. So kawawa po yung ating mga vulnerable groups, no, na ating mga pamilya. And naapektuhan po ang nutrisyon, lalo na po ng mga bata, buntis, senior citizen, at mga, yun na po, pamilyang may limitadong kita. Lalo na no parang yung ulan ano na lang yan, hindi lang ulan actually, pag during El Nino din di syempre another problem na naman to. So minsan di ba yearly parang ngayon nga first 3 months, di ba naramdaman natin yung El Nino and then may kasama pang habagat na akala natin bagyo na ng Inday, habagat. So naapektuhan ang ating kalikasan. So dapat po talaga no every year may mga plano tayo paano makakapag-survive no ang ating nutrisyon. Ma'am, last na po, ano po yung halimbawa nito sa Pilipinas? Marami po tayong nakikitang halimbawa nito sa Pilipinas dahil po isa tayo sa mga bansang madalas tamaan po ng kalamidad. So halimbawa po kapag may malalakas na bagyo, sinisira po nito yung ating mga taniman ng ating mga gulay. So kunwari po sa Benguet o sa mga palaisdahan po at sakahan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. So bumababa rin po ang supply po ng ating pagkain dahil wala pong naani. So dahil po dito, kadalasang tumataas po ang presyo ng gulay, isda at iba pang pangunahing pagkain sa mga pamilihan. Ganito rin po ang nangyayari kapag may matinding tagtuyot. So gaya po ng sabi niyo po, yung El Nino, kung saan nababawasan po ang ani ng mga magsasaka dahil sa kakulangan ng tubig. So sa kabilang banda po, ang La Nina naman ay maaari namang magdulot ng matinding pagbaha. Again, nasisira din po ang ating mga pananim at livestock. So kapag naapektuhan po ang produksyon ng pagkain, hindi lamang presyo ang tumataas, maaari rin pong maging limitado na po ang access ng maraming pamilya sa masustansyang pagkain. So kaya po siguro yung iba instant na lang ang kinakain kasi yun na lang po yung madaling lutuin or available. So kaya pong mahal po ang ating kalakasan ay masuportahan po ang mga programang nagpapalakas po ng climate resilient agriculture at sustainable food systems upang maging masanda tayo sa mga ganoong mga hamon po sa ating calamity. At sa ating pagbabalik po, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa food security. Alam ko ang Zamboanga Peninsula ay kasama ata tayo sa top 5 na pasok sa pasok sa food insecurity. So mamay yung opposite nun ang ating i-discuss. So magpapatuloy po ang ating programang Ahensya de Consensya dito po sa 1116 DXAS, your community radio. Magbe-break po muna tayo. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapagplansya ng uniform? Makapagplansya na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang posporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta preparayo ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, kandela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Siyempre, no olvida ko na dito yung mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dito yung bag. Prepara tamen ko na dito yung raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dito yung bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno que kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. At nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama nyo pa rin po ang, of course, 1116 DXAS, your community radio, at ang ating bagong partner, ang National Nutrition Council Region 9. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at kasama pa rin po natin si Miss Iris Gay Solosa, ang Nutrition Officer 2 ng NNC. Ma'am Gay, good afternoon po muli and welcome back po sa ating program.
Good afternoon, ma'am. Good afternoon po sa lahat. Yes, at batiin ko rin si Ma'am Mife na nag-hello sa atin ngayon. Sabi niya pa, Buenas tardes. Ayan, hello po Ma'am Mife. No, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa ating programa. At syempre, ipagpapatuloy po natin ang ating topic. Pinag-uusapan po natin kanina yung tungkol nga sa Nutrition Month natin for this month of July, Food, Nutrition, and Climate Change. At naputol po tayo doon sa ating tanong na ano ba ang food security? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ma'am Gail, ano nga ba ang pag sinabing food security? So, ayun po, no? So, ang food security po ay nangangahulugang ang lahat po ng tao ay may sapat, ligtas, masustansya at abot kayang pagkain sa lahat po ng oras upang mamuhay po ng aktibo at malusog. So, hindi lamang po sapat na may pagkain, mahalaga rin pong ito po ay may tamang kalidad, masustansya at madali pong ma-access ng bawat pamilya. So kapag po naapektuhan ng climate change, mga kalamidad o pagtaas po ng presyo ang produkto at supply ng pagkain, nalalagay rin po sa panganib ang food security po ng bansa. So maaari po itong maging resulta po sa kakulangan po ng pagkain, pagtaas ng presyo, kasama rin po ng mga bilihin at mas mataas pa na panganib ng malnutrisyon, lalo na po sa mga bata, buntis or senior citizen, at mga pamilyang po may limitadong kita po. So kaya mahalaga pong sama-sama nating palakasin po ang food security sa pamamagitan po ng pagsuporta again po sa ating mga local na production ng pagkain, pagbawas po ng food waste, pagbili po ng masustansyang pagkain at pangangalaga din po sa ating kalikasan. So, mahalaga rin po may sarili po tayong garden or backyard gardening. Na-mention nyo po kanina yung mga container. Actually, ma'am, pwede din po yung ating yung parang mga balde ng ating mga margarine. So, pwede po yun, ma'am. Isa po yung project din po ng ating Kids Who Farm. Ating partner din po yun sa ating Sun Network. So, dahil pag may ganun po isang pamilya sa isang balde, makakapagtanim po sila ng 25 different na gulay po doon. So, na-share ko lang po, baka po yung iba sa atin sa mga barangay, I believe po meron po sa ating Tumaga. May mga ganong beneficiaries po sila ng ating Gardenator. So, sa ganong paraan po, masisiguro po natin na may mga sapat po at masustansyang pagkain po. So, hindi lamang po sa atin sa ngayon, kundi para na din po sa mga next generation. Lalo na kung may mga inflation na nangyayari, 'di ba? Hindi ka maapektuhan kasi ikaw may guguntingin ka lang dyan sa lupa mo, may pagkain ka na. Lalo na ngayon, di ba, nararanasan po talaga natin, tataas ang presyo ng gasolina, tataasin ang presyo ng mga gulay, ng mga isda. So, ang mangyayari, dahil hindi na natin afford, minsan, yung 3 times a day natin nakain, ginagawa na lang nating 2 times a day or imbes 'di ba na makabili pa tayo ng gulay para pang sabaw, minsan magi-instant noodles na lang tayo, so naapektuhan ang ating kalusugan. Na what if kung buntis pa yung kakain or PWD ang kakain or may issue pa sa nutrition yung kakain, edi wala na talagang mapipigang sustansya doon kasi nga nagkahirap-hirap na, nagka-domino effect na. Kaya maganda po na ma-encourage tayo na magtanim talaga. Ang laki po, gane kamote, buta lang to kunes Alina Orilas, pantay lang to. Entero garden dito yung puro kamote, di ba? Dahon ng kamote na ang nandyan. Hindi mo na minsan kailangan tutukan yan, marunong mabuhay mag-isa yan. So, di ba masustansya din ang malunggay, El Nino, La Nina, bibos Hindi talaga yan. Ang mga kanang alugbati, di ba mahalaga po yan. Maganda nga din kung tiyan kita antes, masyado akong maraming sinabi. Pero naalala ko po, no, dati, kanina pinag-uusapan pala namin ng husband ko, dati daw meron sila sa gilid ng bahay ni Akel, kasabasa talaman kuya Akel, na pwede lang lesa katilapia, nagagawa ng mga tao yan dati. So sana mapagpatuloy po natin yan. Pero ito ma'am, na-mention nyo rin po kanina yung climate change. Paano po ba nakaka-apekto ang climate change sa ating nutrisyon? Actually po, maraming paraan po. So, una po, ang mga matitinding epekto ng climate change, yun nga po, tulad po ng bagyo, tagtuyot, pagbaha, at bagong panahon, ito po ay nakakasira po sa ating pananim at palaisdaan. So, dahil dito, bumababa po ang ani ng mga magsasaka
at huli po ng mga mangingisda. So, yun po na-mention nyo, yung dati po sa husband nyo na nakakakuha sila ng tilapia. Possible po kasi yung panahon po natin dati ay mas safe pa po ang ating tubig, ang ating mga natural resources ay madami pa po. So, pangalawa po, naantala po ang pagpapadala po ng mga pagkain mula sa mga sakahan at palaisdahan patungo po sa pamilihan. So, dahil po sa mga nasisirang kalsada at iba pang infrastruktura, nagiging limitado din po ang supply ng pagkain sa mga komunidad. Pangatlo, kapag kakaunti po ang supply, tumataas po ang presyo ng pagkain. So, dahil dito, nahihirapan po ang mga maraming pamilya, lalo na po ang mga mahihirap na makabili po ng masustansyang pagkain. Pang-apat, naapektuhan din po ang kalidad po ng pagkain. So, ipinapakita po ng mga pag-aaral or mga researches na ang pagtaas po ng carbon dioxide sa ating atmosphere ay maaring pagbaba po ng madaming mahalagang nutrients. So, gaya po ng iron at zinc sa ilang pangunahing pananim. So, at higit sa lahat po, ang mga batang maliliit, buntis, nakakatanda. So, ito po kasi ang ating mga considered na vulnerable groups po sa ating sektor. So, sila po ang masigit na apektuhan dahil mas mataas po ang kanilang panganib na magkaroon po ng malnutrisyon kapag kulang po o hindi sapat ang masustansyang pagkain. Kaya masasabi po natin na ang climate change ay hindi lamang usaping pangkalikasan, ito rin po ay usapin ng kalusugan at nutrisyon. So, ang pangangalaga po sa ating kalikasan ay mahalagang hakbang upang matiyak po ang sapat, ligtas at masustansyang pagkain para po sa bawat Pilipino. Ayan. Gusto ko po yung i-highlight yung sinabi nyo kanina, yung pangalawa, no? Naaantala yung pagdadala ng mga pagkain dahil sa mga sirang kalsada. Dito papasok ang ating barangay, ang ating LGU, ang ating gobyerno na dapat yan po ang tinututukan natin, no, para hindi po kayo maging bahagi kung bakit nagkakaroon ng malnutrition ang inyong mga tao, ang inyong mga residente. So dapat yung mga farm to market road, 'di ba, pinagtutuunan nyo ng pansin, 'di ba, kung nakalagay doon sa signage ito yung taon na dapat natapos na, dapat yun talaga yung taon. And make sure na hindi siya substandard para di po sayang ang kwarta nga ato ang gipagawas. Of course, no, yung corruption, ayan, next time pwede siguro yung tema natin, yung nutrition and dahil sa epekto rin ng corruption. Pag maisip yan ng ating mga nasa itaas. Pero eto po, follow up ko po muna, Ma'am Gail. Paano rin po ito nakakaapekto sa ating mga bata? So, gaya po ng sabi ko kanina, so ang mga bata po, isa po sila sa mga pinaka-apektado next sector dahil nasa yugto po sila na mabilis po ang kanilang paglaki at development. So, kailangan po nila ng sapat at masustansyang pagkain araw-araw para po masuportahan po ang kanilang physical growth, kasama na din po ang brain development at malakas po na resistensya laban sa mga sakit. So kapag po hindi sapat ang kanilang nutrisyon, so maaari po silang makaranas ng undernutrition, stunting po or pagkabansot, wasting, o micronutrient deficiencies. So ang ating pong micronutrient deficiencies, yung po yung mga kulang po sa vitamin A, kulang sa iron, kulang sa iodine. So ito pong lahat ay maaring makaapekto po sa kanilang paglaki, pagkatuto po, concentration din po sa paaralan, at pangkahalatang kalusugan. So sa kabilang banda po, ang labis din po na pagkain ng unhealthy at highly processed foods ay maaaring magdulot po ng overweight at obesity na nagpapataas po ng panganib sa iba't ibang non-communicable diseases sa kalaunan. So kapag naapektuhan po ng climate change o food insecurity ang supply at presyo ng pagkain, mas nagiging mahirap po para sa maraming pamilya na makapagbigay po ng masustansyang pagkain sa kanilang mga anak. So nandito na po yung mga may instant po na pagkain, dahil yan po ang available, nasasanay na po ang mga bata sa maalat na pagkain. Kailangan po nating tandaan na pag instant po ang pagkain, instant din po ang sakit. So kaya po napakalaga po ng sama-samang pagkilos po ng pamilya, komunidad, and yung sabi niyo po kanina ng ating gobyerno, para po matiyak po natin ang bawat bata po ay may access sa tamang nutrisyon at may pagkakataon po silang lumaking malusog. Ayan, naalala ko lang po bigla, no, kung bakit din bumababa yung mga
edad na may mga chronic kidney diseases dahil po yan sa mga instant food din. Yung syempre out of poverty, yun na lang yung madaling lutuin, tapos madaling bilhin kasi nga afford natin, pero po dahil doon nasisira po yung kidney ng ating mga anak, kaya lalong bumababa. Kaya instead na tayo ay bumili lagi ng instant, magtanim, no, mga 5 kaadlaw, ilang araw makikita mo may tutubo na diyan, tapos diba harvest na lang, so at least masustansya pa. So kaya po mahalaga po na wag laging instant ang pinapakain natin. Primero si UTI pa lang to, pensaba to UTI, hindi tarda kanya galikel. Niya problema el kidney, mahirap po pag magka-dialysis. So marami po talagang epekto rin ang mga instant food. Bukod po ba sa mga bata, Ma'am Gail, may specific pa po ba tayo na mga group of people na pwedeng maging apektado po nitong ating climate change and pagdating sa nutrition? Yes po ma'am, madami po. So kasama po dito ang ating mga buntis at mga nagpapasusong ina, breastfeeding mothers, ang ating senior citizens, farmers at fisher folks, low-income families, and the IPs po, ang ating indigenous people. So mataas po kasi ang panganib na makaranas sila ng kakulangan sa masustansyang pagkain, lalo na po sa may mga kalamidad. And yung sa mga bata din po, ang mga bata din po talaga na maapektuhan ay yung mga wala pa pong 5 years old. Kung narinig nyo na po ito yung ating first 1,000 days, simula pagbuntis hanggang mag 2 years old, doon po talaga importante na sapat po ang mga pagkain na binibigay natin sa bata para po maiwasan ang stunting. Kasi po pag naglampas na po ito sa ating 1,000 days po or golden window of opportunity, mahirap na po talagang habulin, lalo na po yung pagkabansot. Dahil sa ano na po yun, age na up to 2 years old, doon po dapat natin binibigay po lahat for brain development, sa kanila pong kung paano po nila maano yung resistensya nila sa sakit, and lahat po ng pagkatuto po sila at development sa hinaharap. Kaya mahalaga po na may matiyak po tayong access sa sapat, ligtas at masustansyang pagkain, lalo na po sa kalamidad at iba pang epekto ng climate change. Kaya minsan napag-usapan namin dito ni Sir Elton kung bakit bansot ang mga Pinoy, hindi dahil yan talaga tayo. Yung pala, kulang pala tayo, kulang ang nutrition natin nung 5 years old below. Hindi na, kumbaga, wala to, hindi lahat na ibigay sa'yo. Kaya yung pagiging bansot mo, 'di ba, hindi lang dahil sa genes or ano man, sa pagkain din po pala 'yon. No, ibig sabihin parang yung pwede natin ma-realize, ibig sabihin maraming mga Pinoy na wala pang 5 years old, wala talagang tamang pagkain, tamang nutrition. Kaya porke man kita todo bansot, kay ibig sabihin pare-pareho ang mga kinakain natin, hindi siya sapat. At sinabi kanina ni Ma'am Gail, pag once hindi yan naibigay, no, hanggang mag 5 ka, mahirap nang habulin. No? So hanggang yan na talaga, kahit anong inumin mo na pang patangkad, di na yun na maabdan. Mauna yun na to. So mahalaga po sa mga nanay, sa mga kaedad ko po ngayon, na baka may mga anak kayo, first 1,000 days breastfeeding mahalaga, kung pwede wag mo na mag-formula, and then lahat ng nutrition, no? Ibigay natin yung mga vaccine na alam natin valid po, ibigay po sa kanilang mga gulay, yan po ang isanay sa kanila na pakainin. Oras po natin 2:20 na nga po, Ma'am Gail, grabe yung oras natin, 5 minutes na lang po ang natitira sa atin, no? Pero eto po, ano po ang pwedeng gawin ng ating community upang matulungan ang mga vulnerable sectors? Napakalaki po ng papel ng komunidad po sa pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata, buntis, nagpapasusong ina, senior citizen at iba pang vulnerable sector. So hindi lamang po ito responsibilidad ng pamilya o ng gobyerno, so kailangan po ang sama-samang pagkilos ng buong komunidad. So maaari pong suportahan po ang mga programa tulad ng supplementary feeding, Operation Timbang Plus, nutrition education, backyard community gardening, at iba pang food production initiative. So upang mapalawak po ang access sa masustansyang pagkain. Maaari din pong palakasin ang mga livelihood programs,
food assistance at iba pang community-based initiatives na makakatulong po sa pamilya higit na nangangailangan. Pwede po tuturuan po natin sila kung paano po sila makapagtanim at masusustain po nila ang kanilang sariling pagkain or garden na hindi na po nila kailangang gumastos, kailangan na lang po nilang alagaan po or padamihin ang kanilang mga natanim. So mahalaga rin po ang maagap na pagtukoy po sa mga batang may malnutrisyon, paghikayat po sa mga magulang na regular na magpatingin sa health center at aktibong pakikilhak po sa mga programa ng barangay. So sa pamamagitan po nito, parang nagtulong-tulong na po ang pamilya, barangay officials, health workers, at iba pang organizations po para mas epektibo po ang ating laban kontra malnutrisyon. How about po yung barangay natin? May papel rin po ba sila? Ano ang papel especially ng Barangay Nutrition Scholars o itong BNS? Ang ating pong BNSS or Barangay Nutrition Scholars ay isa po sa pinakamahalagang katuwang ng barangay sa pagpapatupad po ng programa sa nutrisyon. So sila po ang nagsisilbing frontliners sa komunidad. So pagdating po sa nutrition promotion at pag-abot po ng mga pangunahing serbisyo sa mga pamilya. So kabilang po sa kanilang mga tungkulin ay ang nutrition education. Sila po yung nag-house to house, sila po yung pumupunta for growth monitoring at Operation Timbang Plus. May home visits po sila for nutrition counseling sa mga magulang, referral din po ng mga batang may malnutrition sa mga health facilities, at pagtulong po sa pagpapatupad ng iba't ibang nutrition-specific at nutrition-sensitive programs sa barangay. So, aktibo rin po silang tumutulong sa pagmomonitor po ng ating kalagayan po ng mga buntis, nagpapasusong ina at mga batang wala pang 5 taong gulang. Pati na rin po sa pagsuporta sa supplementary feeding programs, kasama din po sila sa backyard gardening at iba pang community nutrition activities. So, sa panahon naman po ng kalamidad at iba pang emergency, mahalaga din po ang papel ng ating mga BNSS sa pagtukoy po sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kunwari po ng agarang tulong, pag-monitor po ng kanilang nutritional status, lalo na po ng mga bata dahil sila po kasi yung nasa community. Kumbaga, yung mga BNSS po natin, yung tinatawag nating marites, kasi alam po nila lahat, naririnig po nila lahat at kilala po nila lahat. Nang sa gayon po, madali po ang pakikipag-ugnay po sa barangay at municipal nutrition committees upang matiyak po na mabilis po na may parating ang mga kinakailangan nutrisyon at intervention. So sa mga madaling salita po, ang BNS po ay nagsisilbing pagitan po ng komunidad at ng mga nutrisyon at health programs po ng pamalaan. Kaya napakahalaga po ng kanilang kontribusyon sa pagkakaroon po ng mas malusog na barangay. Ayan. Oras po natin mga kaibigan, 2:24 ng umaga. At siguro po, bago po tayo magtapos, Ma'am Gail, ano po yung short message nyo po para sa ating mga kababayan ngayong Nutrition Month? So, ayun po, no? So, konti lang po ang time natin. Actually, ma'am, ang dami pa po natin pwedeng i-share para po maano natin ating nutrition. May 4th Monday pa naman po, kaya abangan nyo po sa ating mga tagapakinig. Meron po tayong part 2 po nito. Kung papalarin po tayo madiscuss natin ito, pwede po natin itong i-discuss sa 4th Monday of the month ngayong month of July. Sige po, Ma'am Gail. Sige po. So, ang huling mensahe ko lang po bago po tayo magtapos sa ating programa. So, as we celebrate the 52nd Nutrition Month, we invite every Filipino to be part of the change. Achieving food and nutrition security is not only about the food choices we make every day, but also about how we protect our environment and strengthen our food systems. Let us always remember that healthy people start with a healthy planet. When we take care of our forests, oceans, farmlands, and other natural resources, we are also protecting our food supply, our livelihoods, and the future of the next generation. Hinikayat po natin ang bawat pamilya na ugaliing kumain po ng balanse at masustansyang pagkain, suportahan ang ating mga lokal na magsasaka at mangingisda, piliin ang mga lokal at napapanahong pagkain, iwasan po ang pag-aaksaya ng pagkain, at makiisa rin po sa mga programang pangkulusugan at pangnutrisyon sa ating komunidad.
Most importantly po, we hope that our commitment to nutrition doesn't end after Nutrition Month. Sana hindi lang po ngayong July natin binibigyang pansin ng healthy eating at proper nutrition. So let's make it a habit po every single day and continue practicing it throughout the year. Remember, good nutrition is not a one-month campaign. It's a lifelong commitment. Every healthy meal we choose, every child we help nourish, and every step we take to protect our environment contributes to a healthier future for all Filipinos. So let's also continue supporting the Philippine Plan of Action for Nutrition, or the PPAN, through our collective efforts to ensure that every Filipino has access to safe, sufficient, and nutritious food. So together, let us live this year Nutrition Month team. Sa PPAN, sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat, and our sub-team, Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. So through the combined efforts of families, communities, and local government units, the private sectors, and all our partners, we can build a Philippines with healthy people, stronger food systems, and a well-protected environment. So maraming salamat po. Happy Nutrition Month at magandang araw po sa ating lahat. Yan, Happy Nutrition Month po para sa lahat, lalo na yung sa mga sumusunod sa tamang kainin. Hindi pa po late para sa iba, mapakaya pa po nating pagandahin ang ating kalusugan. Sundin lamang ang payo, ang advice, encouragement, mga steps na gagawin na bigay po sa atin ng NNC. Muli, gusto po nating pasalamatan ang ating naging guest ngayong umaga, ngayong hapon pala, no? Ang ating Nutrition Officer 2, Ma'am Iris Gay Solosa, RND. And of course, maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. At kung gusto nyo pong i-contact ang ating NNC, meron po silang official Facebook page, National Nutrition Council. At pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe doon, or pwede rin po sa email. Kung gusto nyo pong balikan ang ating episode na ito, makikita nyo po ito sa ating FB, at sa YouTube po ay ating i-upload ito. Muli, maraming salamat, Ma'am Gail. God bless you po. Thank you, ma'am. God bless you as well. Thank you po. Maraming salamat din sa ating radio technicians, Kuya Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Doctors Online. Siyempre, magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing, at ang ating bagong partner from National Nutrition Council 9, Ma'am Iris Gay Solosa. Ito po ang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Magandang